Welcome to Donmar TV News Channel. Kasama ni Presidential Aspirant Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, sina Health Secretary Francisco Duque III at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta. Tinanggap nila sa quarantine facility ang ilang nagbabalik na overseas Filipino worker. Ayon kay Mayor Isko, sagot ng City Hall ang quarantine expenses hanggang makauwi ang mga ito sa kani-kanilang mga tahanan. Sa atin namang mga OFW, ito naman, parang pagpapasalamat namin sa inyo. Alam ko, mahirap maging OFW. Sa isang news release, pinuri ni Ferdinand Bongbong Marcos ang Administrasyon Duterte at ang Kongreso sa tuluyang pagsasabatas ng pagtatatag ng Department of Migrant Workers. Ayon kay Marcos, may isa sa katuparan na ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na mapangalagaan ng kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Nanawagan si Marcos sa pamahalaan para sa agarang pagpapatupad ng batas para agad na mabuo ang OFW Department sa susunod na taon sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19 sa buong mundo. Sa mensahe naman ni Vice President Leni Robredo sa pagpapalit ng taon, sinabi niya na panahon ngayon ng pagkakataon upang magbalik tanaw sa mga aral ng taong nagdaan. Ayon kay Robredo, nalampasan natin ang mga pagsubok na kinakaharap dahil sa pagtutulungan at pakikiisa. Sa kanyang Twitter post naman, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na kung mabibigyan pa siya ng dagdag kapangyarihan at otoridad, hindi siya titigil sa pagtugis at paghabol sa mga magnanakaw at tiwali. Nag-Facebook Live naman si Senator Manny Pacquiao habang tila namimili sa hindi tinukoy na palengke. At tulad ng inaasahan, pinagkaguluhan siya ng ilang mamimili at nagtitinda. Hello po mga kababayan, i-update ko lang po kayo ng mga activities ngayon ng unit team ni na Bongbong Marcos and Inday in relation dito po sa relief operations po nila sa mga nasalanta ng bagyong si Odette. Nagbigay po sila ng assurance to the victims of Odette na yung tandem will continue on giving aid. Ito po, dito sa balita dito sa Philippine Daily Inquirer. The tandem of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Inday assured on Wednesday that it will continue giving aid to victims of Typhoon Odette through their leaders, regardless of their respective political ties. So walang kulay-kulay po. Alam nila, mga kababayan, na hindi nila kaalyado, hindi kakampings. Di ba? Pero tutulungan pa rin po nila. So, yun ang totoong leader, mga kababayan. Really, a unifying leader po. We remember nung mga panahon na active masyado pa yung mga dilawan sa politics. Sila yung naka-ruling party. Yung Yolanda. Gustong palayasin siya, no? Gustong palayasin yung mayor kasi Romualdez. Remember niya that you are a Romualdez and the president is an Aquino. Sabi ni Maruas. Matindi yun. Walang ganon po. Kay Bongbong Marcos, wala pong ganon. Walang kulay. Political supporter kanya o hindi. Wala. Hindi po yun titingnan. At ipapadaan pa rin doon sa mga leaders kahit hindi nila kalyado. So yun ang tao na may respeto sa mga leaders kung anong political affiliations sila mayroon. Diba? Makikita ninyo ang pagkakaiba ng leadership ng kakampings. Diba? Na mga dilaw at saka yung leadership ng kulay manok na pula. Di ba? The tandem returned to Southern Leyte and Siargao Island on Wednesday morning and visited Dumaguete City in the afternoon to give aid and relief to individuals badly hit by Odette. Sabi po ni Lakas CMD President and
House Majority Leader Martin Romualdez. And sabi niya po, dudublehin nila yung efforts para tulungan yung mga biktima ng bagyo. Per instruction of Bongbong Marcos and Inday, there will be no let up in our efforts to deliver aid to the needy in all provinces affected by typhoon. Sabi po ni Romualdez sa press release niya. We will not only be providing relief, but also aid in the recovery and rehabilitation. Ganyan, Lomi. Hindi yung ikot ka nag-ikot, nagre-report ka ng mga nasalanta, wala ka mang aktual na dalang relief. Sasabihin mo, doon na niya, yung gusto pa niya mag-donate. Dumiritsuan niya doon kayo sa headquarters namin. Ipunin mo na muna, tapos i-deliver mo, tapos doon ka mag-press release. Tulad nito eh. Hindi yung ikot, yun tuloy oh. Yun nangyari kay Lomi po. Na-quarantine ngayon. Sayang yung oras mo. Di ba? Kasi nag-positive daw yung security niya. Isa sa mga security members, nag-positive. So, quarantine ka ngayon. Sayang yung pagbisita mo. Kung na-quarantine ka ngayon, dahil nag-positive yung naka-deliver ka na, di okay lang. Di ba? Nag-positive ka, wala ka mang naidala. Wala ka mang bit-bit, ikot-ikot ka lang doon sa... Bumalik sa Siargao. Kasi daw yung mga relief daw, nasa Kwampa, nasa barko yata, mga kababayan, hindi pa niya ma-deliver kasi ang hirapan niya pumunta sa mga communities na nasalanta. Laging may reklamo si Lomi. Tingnan mo ito, Lomi. Ano to? Yung team ni Bongbong Marcos, mga kababayan, pumunta ng Ubay, Bohol, may dala pong, anong tawag dito? Satellite dish and generators. Basahin ko po. Komunikasyon ang isa sa mga dapat unang ibinabalik agad matapos ang sakuna para lalong mapabilis ang pagpaparating ng tulong. Sama-sama tayong babangon muli. Ayan po. Walang kwento. Action agad, mga kababayan. At mabilis yung pag-identify na mga pangangailangan. Hindi yung kailangan yung mga tao mo, Lomi, nandoon, di ba? May mga leaders ka doon. Sila na dapat ang gumagawa kung ano, sa pag-alam, kung ano yung mga pangangailangan doon. Ikaw, yung magdi-deliver. Di ba? Through your leadership. Dapat ganon. Ang nangyayari, yung legwork, ikaw pa rin yung gumagawa. Ano yung pangangailangan ninyo? Di ba yun pwedeng iutos mo na lang sa... Kaya sabi ng Pangulo, kaya nga hindi ka niya pwedeng maging presidente. Gusto mo mag-ikot-ikot mismo kasi gusto mong nakikita ka doon. At isipin ng mga tao na you are really hands-on. Di ba yun ang gusto mong mangyari? Ang laki-laki ng Pilipinas, ang laki-laki. Kaya nga leader ka. Iya dapat yung nag-iisip kung paano solusyonan, hindi yung pati yung legwork, ikaw pa yung gumagawa. Supply. Ang buting ganyan siyam-siyam, hindi ka makapag-deliver pa. Kasi pati yung pag-identify ng pangailangan nila, ikaw pa. Iutos mo yon. Tapos, pag nakita mo yung report, ganito, then,
You take action. O, bili na ninyo itong mga pangailangan, deliver natin. Ganon yon. Iyon ang ginagawa niya. No? Ito normal ito. Kayo kasi, kung kayo trying hard copycat. Kailangan kausap mo doon mga local leaders. Kapartido ninyo, hindi kapartido. Sila yung tiniwalaan ng mga tao. Di ba? Ganon dapat ang Pangulo. We will not only be providing relief, but also aid in the recovery and rehabilitation of these areas. Hindi po tayo titigil sa pagtulong. Asahan ninyo, kasama ninyo ang unit team sa pagbangon, sabi po ni Romualdez. On Wednesday morning, Marcos turned over to Southern Leyte Governor Damian Mercado another 1 million pesos in financial assistance, 2,000 sacks of rice, and 77 units of solar flashlights with chargers at the Maasin City Airport. Ganon. Coordinated sa mga leaders. Pupunta ko dyan para mabilis lang. No? You just received the aid na dala namin. Turnover ko din yung cheque, 1 million. Ganon. At yung mga bigas, bala ka na yan sa distribution, Governor. Tingin nga mga kababayan, tingnan ninyo. Mas kwan pa, mas mabilis pa yung unit team kaysa sa government natin. Makikita niyo comprehensive yung pagtulong nila, malawakan. In all aspects. Mas maganda nga sana kung pupwede lang ang sa batas na pahinga na si Tatay Diggs, to make over na muna si Bongbong Marcos. Energetic siya. And makikita ninyo, mga kababayan, organized siyang mag-isip. Diba? Si Tatay Diggs. Nag-commit si Tatay Diggs, wala mang kwarta. 10 billion anya. Magwawalis pa pala. Ito, tingnan ninyo, actual, pag sinabi niyang magbibigay siyang financial assistance, pagdating namin dyan, dala ko na. Ganon ang leader. Kung kailangan lang natin, kung pwede nga lang natin na hilain na yung panahon, di ba? Ito yung kailangan nating leader ngayong panahon. Ganitong uri ng leader po. Mabilis mag-isip, mabilis mag-aksyon. Organize yung pag-iisip, walang yabang sa katawan at walang yabang sa pagsasalita. Ginagawa na lang niya. Walang maraming seremonya. Wala. Turnover lang. Sige, bilis lang. Tapos pumunta ng Masbate, ang bilis lang daw. Minutes lang after natanggapin yung assistance, larga agad para makapag-deliver sa iba pang lugar. Diba? The Tandem and the Tingog Party also handed over to San Ricardo Town in Southern Leyte 500,000 in financial aid and 500 sacks of rice for typhoon victims through Mayor Roy Salinas. Meanwhile, at Siargao Airport, Duterte turned over 1 million in financial aid in 1,000 sacks of rice. Barko-barko talaga po ito. To Siargao del Norte, Representative Robert Ace Barbers for the victims of Super Typhoon Odette. Tingnan, na-observe ninyo. Almost simultaneous in one day, iba-ibang lugar. Makikita ninyo kung paano ka-organize yung unit team, mga kababayan. So, may nag-i-schedule nito. Yung mga tao niya, siyempre, schedule mo ganito, lilipad ako. Galing Leyte, papuntang itong lugar na to, then diretso tayong Siargao, at kung ano pang mga lugar. Well-coordinated po siya. Yung mga tao, exact time din silang pupunta doon. Di ba? Kung anong oras, dapat nandun na kayo, mauna na kayo doon.
Sabi ko sa inyo. Bakit ganon si Bongbong Marcos? Dating gobernador siya kasi. Alam niyo kung paano patakbuhin. Si Lomi. Congresswoman. One term ba yun? Na congresswoman. Tapos, biglang nakaupo. Lahat. Lahat kwento. Mga kababayan. Meanwhile, at Siargao Airport, Duterte turned over 1 million in financial aid in 1,000 sacks of rice to Surigao del Norte Representative Ace, Robert Ace Barbers for the victims of Odette. Marcos then handed over to General Lona, Siargao Mayor Cecilia Rosilon, 500,000 in financial assistance in 2,000 sacks of rice. The tandem also donated to local leaders of Surigao del Norte one portable solar panel system and one water purifier system. Marcos and Duterte also visited Negros Oriental, dami pala na pinuntahan, to deliver 2 million in financial help in 2,000 sacks of rice to re-electionist Governor Roel Digamo at the provincial capital in Dumaguete City. Saan kanyan pulutin, Lumi? Alam na ninyo kung bakit laging landslide yung approval ratings ni Bongbong Marcos at lubog na lubog kayo. Alam na, kahit saan sukatin, napakalayo po ninyo. The Camp of Negros Oriental Representative Arnie Tebes through Bayawan City Mayor Henry Pride Tebes received 1 million in financial assistance and 1,000 sacks of rice from the tandem. Romalde said the Marcos Duterte tandem will continue to deliver aid to local leaders despite their political affiliation in a bid to unite all political leaders to work together to the common task of rebuilding lives in communities. Ganon. Surnames and political colors must take a backseat for the sake of our people. Ganon, Marojas. Pero si Mari siguro, baka BBM na rin. Di ba? Walang mangyayari, Mar, kung patuloy kang magiging dilawan. Di ba? Wala mangyari. Bata ka pa naman. Pwede ka pa naman, bumalik sa politika. Pero, dapat model mo si Bongbong Marcos. Yung mga ginagawa, kung paano niya ginagawa. Hindi yung style ninyo noon, ni Panot, hindi gano'n. You are Romualdez. And the President is an Aquino. Yun ang pagkakamali mo. Nasobrahan yung kuha ninyo. Yung politika ninyo. Hindi po importante kung ano ang apelyido mo o kung ano ang kulay mo. Ang mahalaga, ano ang maitulong mo sa pagbangon. Ayon. Sabi po yan ni Romualdez, biktima sila eh. Sakto. Hopefully this message of unity and hope by the unity team resonates not only in calamity areas but also in other areas of the country where political divide hinders economic growth and prosperity for our people, sabi po ni Romualdez. The families of Barbers, Matugas, Digamo, and Tebes are not political allies. Hindi sila magkaka-political, hindi sila political allies ng unit team. Pero tingnan ninyo, tinanong kayo na niyang bahala. Tapos kayo ngayon.
mga pinklawan in the rest of the political opponents ni Bongbong Marcos. Paano yan? Siguradong sa susunod na survey, lalong lulubog kayo at magiging meteoric yung diba? Lilipad na naman po yung yung ratings ni Bongbong Marcos. Pero ito hindi man po ginagawa dahil politika. Nagkataon lang po. Alam nga naman, you're aspiring for the top position pagkatapos titingin-tingin ka lang. You have to act on it. Diba? So anyway, mga kababayan, yan man lang ang gusto kong ipaabot sa inyo ngayon. Update ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Click ninyo po, subscribe, Dante Talks. 30,000 na po yung subscribers natin. More than 30,000. And I think yung 2.7 million na po ang views natin dito sa Dante Talks channel, YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan ko sa buong mundo. That's all for now. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Happy New Year po sa inyo. Bukas pala, 30 na pala ngayon. December 30. So, bukas ng gabi, sasalubungin natin ang bagong taon. Diba? Bye-bye po. Happy New Year. God bless.